Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid natin sa pananampalataya kay Kristo ng mga Seventh-day Adventist believer. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ito na muli ay atin pong mapag-aaralan ang kanyang mga salita ayon sa Bible. At hindi po ako nag-iisa, kasama ko po yung aking pong may bahay, si Sister Annabel. At binabati po natin ang ating mga kapatiran na sa ngayon ay nakatune in na sa ating pong programa. Una po sa aking babatiin ay walang iba kundi si Sister Belinda Antonio Fronda at gayon din kay Sister Nani Padraquila Rabino. Ngayon po mga kapatid ko at mga kaibigan, tayo po ngayon ay sasagot sa mga katanungan at mga reaksyon kahapon matapos nating talakayin ang patungkol sa Revelation. Ay marami pong mga tao ang naliwanagan at meron din mga tao nga nag-comment na gusto pa nilang maunawaan kung ano ba talaga ang mga sinasabi ng Bible. Kaya ngayon, Sister Annabel, ito po yung ating pag-aaralan. Kaya sa oras pong ito, mga kapatid ko, atin po itong ibahagi, atin po itong pagtuunan ng pansin, kahit na po tayo ay walang nakikitang screen diyan, yung mga talata. Ako po'y naniniwala na pagka ito po'y ating lang pagtiyagaan na pakinggan, marami po tayong makukuha na mga katotohanan mula sa Biblia. At gayon man, binabati ko po pala Sister Annabel, bago tayo magsimula, si Kuya Carlos Amor Valladares, at gayon din kay Sister Annabel Matsumuto, at kay kapatid na Jolie Salado. Ayan, Mayroon po tayo ngayong sasagutin na mga 4 na katanungan ito. At sa mga kapatid natin na hindi ho nakakakilala sa akin po ay asawa ko po ito, Sapagkat kahapon mayroon pong nagtanong na kung ano daw itong aking kasama. Asawa ko po ito, siya po yung ating cameraman, sa public preaching. Hindi po siya nakikita sa public preaching sapagkat siya po yung nasa likod ng camera. Ayan, Ngayon naka-join na po sa atin. Siya po yung aking katuwang upang pag-aralan ang mga hiwaga ng Diyos ayon sa Bible. Okay? At maya-maya atin pong babatiin ng iba. Baka mayroon kang batiin, Sister Annabel. Sila Tita Mela, babatiin mo. Isang mapagpalang hapon po. Muling isang mapagpalang hapon sa ating lahat, lalo na po sa mga nanonood sa programang ito. Yun. Binabati ko po pala si Tita Mela Los Bartolome, Tita Nueme, Tita Florence, at si Tita Noblesa. Ayan. Ganun din po si Tita Rebecca. Ayan. Binabati ko rin po pala si Tita Mena Ronas, at gayon din kay Tita Nueme Loimboy Sinita. Ayan. So bago tayo magsimula mga kapatid, kayo po ay aming inaanyayahan na tayo po ay mananalangin. Manalangin po tayo. Sister Annabel, ako lang manalangin. O mapagpala naming Diyos na ang tahanan ay nasa kaharian ng langit. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa araw na ito. Kami po ay dumadalangin na linisin niyo po ang puso ng bawat isa sa amin nang sa gayon ay karapat-dapat po kami na magsalita ng inyong banal na kasulatan. Tulungan niyo po ang aming mga kapatiran na sa ngayon ay nakikinig at nanonood sa programa mo, Panginoon, ay pinagkatiwala sa amin. Bigyan niyo po kami ng katapangan na ang aming sasabihin ay katotohanan na mula sa Biblia. Panginoon, salamat po Ama ng marami. Hinihingi namin ang kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu. Nang sa gayon, ito po'y aming maunawaan sa simpleng kapamamaraanan, Panginoon, sa mababaw lamang na pag-aaral. Salamat po Ama sa inyong dakilang pag-ibig sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Ito po'y aming dinadalangin at pinapasalamatan sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Okay, mga kapatid ko at minamahal, sa oras pong ito, hindi po tayo magtatagal, Una po sa ating sasagutin, Sister Annabel, ito po'y walang iba kundi si kapatid na Napoleon Dinglasa. Siya po ay taga-subaybay sa ating programa at kahapon ay nabasa ko po yung kanyang comment na matagal na daw po siya nagtatanong at hindi daw natin binibigyan ng response or kasagutan
ang kanyang mga katanungan. So ulitin ko po, lalong-lalo na po sa ating kaibigan na si Brother Napoleon Romano Dinglasa, ay inyo lang pong balikan yung mga previous na ating pag-aaral, Sister Annabel, sapagkat mayroon po tayong nasagot sa kanyang katanungan. Hindi ako nagkakamali, 3 or 2 beses po yung nagtanong at mayroon na pong kasagutan yon sa ang iyong katanungan. Subalit, mayroon po siyang tanong naman kahapon, matapos natin talakayin yung enforcer ng Antikristo, ay mayroon po siyang tanong na ganito ang sabi, lalong-lalo na po kung nanonood ka man po, ito po yung aming kasagutan patungkol sa inyong katanungan. Ganito ang sabi ni kapatid na Napoleon Romano Dinglasa. Pakiliwanag po ang Hebrew chapter 7 verse 12, Hebrew chapter 8 verse 8 to 10, at Galatians chapter 3 verse 8 verse 10 hanggang 11. Ang sabi niya, sagutin mo ito. Matagal na akong nagtatanong sa programa mo. So ito po yung kanyang tanong. So dito sa kanyang sinabi, Sister Annabel, hindi niya niliwanag kung anong katanungan niya dito. Pero based sa aking nabasa itong talatang ito, ng Hebrew chapter 7 verse 12, ay ang gusto niyang iparating siguro dito na dahil sa mga talatang ito pagka ating binasa ay tila baga pagka binasa mo ay parang nagiging walang kabuluhan yung mga utos ng Diyos. So particular the Ten Commandments, yung moral law na kung tawagin, sapagkat wala po siyang malinaw na tinanong dito. Subalit nais ko lamang po itong bibigyan ng linaw kung ito'y kanyang mapapanood, sapagkat itong Hebreo chapter 7 verse 12, hindi po kautusan na 10 commandments ang issue dito, kundi ito po yung pagkasaserdote, no? So, yung pagkasaserdote, ito po'y natapos, hindi na ito umiiral yung sa Libita, no? Sa Libita, kundi ito po ay walang iba na palitan na sa pagkasaserdote ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo po, siya po yung high priest. Okay? So ngayon, dito naman po sa Hebrew chapter 8, verse number 8 hanggang 10, na ganito ang sabi ng kanyang ng talata. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw na sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipang aking ipinagkikipagtipan sa mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan at akin silang pinabayaan, sinabi ng Panginoon. Sa verse 10, sapagkat ito ang aking gagawing pakikipagtipan sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga pag-iisip at ang kanilang mga puso'y aking isusulat ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So hindi ito nilinaw dito ni kapatid na Napoleon Dinglasa. Hindi ko alam kung ano ang relihiyon nito. Subalit sa kanyang ginamit na talata, parang nakukuha natin kung ano ang gusto niyang sabihin dito or kanyang itatanong. Kung sa baga para sa kanya, siguro lang kasi hindi niya nilinaw na hindi na or itsapwera na yung kautusan sa lumang tipan, kundi ito'y napalitan na ng bago. Subalit dito lilinawin ko po mga kapatid, particular sa Hebreo chapter 8, verse number 8 to 10, na itong Hebreo mga kapatid nagpapakita na kung mayroon mang bago dito, hindi po yung 10 Commandments, sapagkat yun ay dati na, ginamit nga ito ng Panginoong Hesukristo sa New Testament at gayon din ng mga apostol. Kundi yung bago dito, hindi na, yung sinabi mismo ng talata, Sister Annabel, na ilalagay ng Panginoon ang kautusan sa puso ng tao. So ito yung bago, no? Hindi yung nakasulat na mga sinasabi ng kautusan. Ibig sabihin, kung ano ang utos sa lumang tipan, ay gayon din ang utos sa bagong tipan. Kaso lang ang iyong bago na binabanggit dito, hindi na sa tapyas na bato, isusulat ng Panginoon, kundi doon na sa puso ng tao. Ang tanong, kapatid na Napoleon,
Dahil po ba sa pagsulat ng Panginoon sa puso ng tao, nawawala ba ang kautusan? Hindi nawawala ang kautusan, no? Bagkus pinagtitibay pa nga ito, no? Sapagkat kung wala ng kautusan, ay malaya na tayong makakagawa ng kasalanan sa sanlibutan na ito. Yun po ang ibig sabihin diyan, Sister Annabel, lalong-lalo na po sa nagtanong na si kapatid na Napoleong Dinlasa. Yun pangalawa, yung nasa Galatians chapter 3 verse 10. Na ito ang sabi, Sister Annabel, pakibasa, no? Sa Galatia kapitulo 3, ang talata ay 10 hanggang 11. Pakibasa mo. Lakas-lakasan mo, Sister Annabel. Galatia 3 verse 10, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, isinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Verse 11, maliwanag nga na sinuman ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Ayon. So, dito po mga kapatid, sa aklat ng Galatians chapter 3 verse 10 to 11, ang may akda po nito si Pablo, no? Alam natin na si Pablo, hindi po siya laban sa kautusan. Diyan pa lang ay, kung sasabihin natin na wala ng utos, bagsak na kaagad yung nag-iisip na wala ng utos, no? Babagsak agad sila. Dahil ang author po, or may akda ng Galatians, si Apostol Pablo. Ngayon, sa talata mismo ay binabanggit dito na hindi nawawala ang utos, no? Bagkus, ang sabi dito, Sister Annabel, na sapagkat ang lahat ng mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Ano ba ang sinasabi ng kautusan? Particular, yung example natin, yung huwag kang papatay. So, yung mga tao na pumapatay, nasa ilalim sila ng sumpa. Ibig sabihin, nasa ilalim sila ng batas kasi lumalabag sila sa utos. Yun po ang ibig sabihin doon. Sapagkat sabi dito, sapagkat sinumpa ang bawat hindi nananatili sa mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Ano ba ang nasusulat sa aklat ng kautusan? Huwag kang magnanakaw. Pagka isang tao'y nagnanakaw, ibig sabihin, nasa ilalim siya ng batas. Yun po ang ibig sabihin doon. Kaya naman kung sa verse 11 na ating babasahin, wala ngang sinuman ang inaaring ganap or di inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos. Or babalikan natin, walang or maliwanag na ang sinuman ay hindi inaaring ganap sa kautusan. Tama. Tayo po mga kapatid na tao, hindi talaga tayo aariing ganap sa pagsunod sa kautusan. Kaya nga mali yung sabihin na we need to keep the law, no? Bakit? Kung kaya pala natin iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng kautusan, ay hindi na dapat kailangan ng Misaya. Since mga kapatid, ganito po ang belief ng Seventh-day Adventist, hindi po tayo lumalabas sa core doctrine, Sister Annabel. Sa The Experience of Salvation, yan po ay mababasa natin sa 28 Fundamental Beliefs, number 10, The Experience of Salvation, ay dyan po liniliwanag na tayong mga tao, makasalanan tayo, no? Na tayo isilin lang sa sanlibutan, wala tayong dala, ang ating kung ano mang ang mayroon tayo, ito po yung kasalanan na ating na-inherit sa ating mga ninuno. Anak, pakikuha mo nga anak ng yung kasalanan na galing sa, excuse me mga kapatid, nagpapawisan ako. Yung mga kasalanan or kasalanan na galing sa ating mga ninuno na si Adan at si Eva, yun po ang mayroon tayo. So ibig sabihin, ang tao'y makasalanan. Kahit na anong gawa natin sa pagsunod sa kautusan, dahil sa tayo makasalanan, hindi tayo magiging perfect. So ngayon, sino ba ang ibinigay ng Diyos para maging perfect tayo? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kung titingnan natin, yung Romans chapter 10, verse 4, na for Christ is the end of the law for righteousness. Hindi yung end, kasi yung end na ginamit, dalawa pong kahulugan yan sa salitang Greek, na yung salitang end, may dalawang salin ito na sinasalin sa Griego, maaring ito ay tinatawag na skatos or telos. Since sa Biblia, sa Romans chapter 10 verse 4, ang nakalagay po dyan hindi telos, hindi skatos, kundi telos.
Yung telos, ang kahulugan po nito, siya po yung kaganapan. Ibig sabihin siya yung goal. Kaya ang tao na sinabi na for Christ is the end or katapusan ng kautusan sa ikatutuwid ng marami. Kasi matapos ang tao ay niligtas sa pamamagitan ng biyaya, ibig sabihin tumanggap siya kay Kristo sa pamamagitan ng pag-confess, pagsabi ng kasalanan at pinatawad ng Panginoon at pinangakuan ng kaligtasan according sa aklat ng 1 John chapter 1 verse 9 ay naligtas tayo. So ngayon, nang nasa atin na si Kristo, tinanggap na natin bilang ating Panginoon. Hindi na tayo ang nagmamay-ari or hindi na tayo ang naghahari, Sister Annabel, kundi ang Panginoong Hesukristo na. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature or creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Nabago ang taong makasalanan. So ngayon, ang tanong, pagka nabago ka na, susunod ka ba sa kautusan o hindi na? Ang tao ba na sumusunod na, uutusan mo ba na sundin ang kautusan? Hindi na. Sumusunod ka na nga eh. Bunga na nga eh. Pagka ang isang tao ay naligtas, ibig sabihin, yung law, makikita sa kanya, ibig sabihin, resulta or bunga ng kanyang pagkaligtas. Pagka ang isang tao ba, ito ba yung tanong? Itong tanong para maliwanagan tayo. Kasi maraming Seventh-day Adventist na sinasabi na we need to keep the law, no? Kasi yung mga kapatid, pagka ang isang tao ay sumusunod na, kinakailangan mo pa bang sabihin na kinakailangan mong sundin ang kautusan? Sumusunod ka na nga eh. Hindi gayon mga kapatid, no? Kung tayo na po ay sumusunod sa kautusan, ibig sabihin, naging bunga na sa atin ang pagsunod sa kautusan dahil ito ang resulta ng ating pagkaligtas. Hindi ka nasasabihin o hindi mo nasasabihin na we need to keep the law. Sumusunod ka na nga sa utos eh. Paano pang sasabihin we need to keep the law? Kasi ang kautusan mga kapatid or yung obedience sa kautusan or pagstupad sa kautusan, ito po ay resulta ng pagkaligtas ng tao, no? Pero yung isang tao na hindi sumusunod sa kautusan, matapos niyang sabihin na tinanggap ko si Kristo pero walang pagbabago, manglalabag pa rin sa kautusan, hindi yan tunay na niligtas, Sister Annabel, no? So yan po ang ating maliwanag na sagot or paglilinaw sa unang katanungan ni kapatid na Napoleon Romano Dinglasa. Pangalawa, puntahan natin ito si Brother Rodmar Navarro, no? Ito pong katanungan ni Brother Rodmar Navarro, kahapon po ito, no? Matapos nating talakayin yung pag-aaral, na dito po siya may tanong sa aklat ng Revelation chapter 21, verse 23, no? Nasabi po ng talata, sabi po ng kanyang katanungan, good day bro, no? Brother Jonald, ask ko lang po sa Revelation sa pahayag 21 verse 23. Nasabi dito, at ang bayan ay hindi na nangangailangan ng araw, unang buwan man, upang lumiwanag sa kaniya, sapagkat nililiwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang ilaw doon ay ang kordero. So, ang kanyang concern kasi wala nandong araw at langit. Pero merong mga talata, kagaya halimbawa, Sister Annabel, yung nasa Isaiah, chapter 66, verses 22 and 23, na sa bagong buwan at sa araw ng Sabat, ang lahat ng mga tao ay magpupuri sa Diyos, sa Diyos at magsasamba. Ibig sabihin, sa bagong buwan, ibig sabihin, merong araw, merong gabi at araw, no? So ito kaya ang kanyang medyo binibigyan ng linaw. Kaya sabi niya dito sa baba, sa langit na po iyan, kung hindi ako nagkakamali, gusto kong malaman na wala bang every Sabat doon sa langit, nalalabas lamang sa spiritual na Sabat. Pakilinaw lang po. Salamat. So tayo po na mga Seventh-day Adventist, naniniwala po tayo, Sister Annabel, na yung langit ay hindi yung langit na nakikita natin, yung luklukan ng Panginoon. Paano po natin nasabi, ano? Kung kayo po ay may mga Bible, please open your Bible and the book of 2 Corinthians. Ito po ay napanaginipan sa pangitain ni Pablo, no? Ni Sister Annabel, basahin mo po diyan. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 2. Ako na lang po ang magbabasa, magbubuklat, basahin mo. 2 Corinthians chapter 12 verse 2. Na ano ba ang sabi diyan? 12 verse 2?
Nakilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko. O maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong Ayan. langit. So dito si Pablo, mayroon nakita siya, Sister Annabel, sa kanyang pangitain na ikatlong langit. Yung ikatlong langit, sigurado siya. Pero ang hindi siya sigurado, yung lalaki nakita niya na mayroong ng 14 na taon. Maging sa katawan, sabi niya, ay aywan ko, hindi siya sigurado. O maging sa labas ng katawan, aywan ko, hindi siya sigurado. Diyos lang ang nakakaalam. Ito yung sinabi niya na Diyos lang ang nakakaalam. Pero pagdating dito sa huling bahagi ng mga talata, sabi niya dito, na inagaw hanggang sa ikatlong langit. So mayroon palang ikatlong langit. So ano ba ang sabi dito, bukod dito, ay mayroon pong mga talata pa sa Bible, Sister Annabel, na nagpapatunay na yung langit ay mayroong first heaven, second heaven, at third heaven. So ano ba? Siyempre, kasi pagka mayroong ikatlong langit, mayroong pangalawa at mayroong una. So, ano bang sinasabi, Sister Annabel, dito sa Deuteronomy chapter 10, verse 14? No? Tingnan natin ang aklat ng Deuteronomy. Na dito po ay binanggit yaong sinabi na ito pong ano muna yung katanungan para medyo mabilis tayo. Ito pong sinasabi, mga kapatid, no, sa Deuteronomy chapter 10 verse 14 na ganito ang sabi, Sister Annabel, basahin mo nga. Narito sa Panginoon mong Diyos na uukol ang langit at ang langit ng mga langit, ang lupa, 10 ng lahat ng mga naririyan. So sinabi ng talata dito, kapatid ko na Rodmar, na sa aklat ng Deuteronomy chapter 10 verse 14 na mayroong binanggit dito na uukol ang langit at ang mga langit ng mga langit. Sabihin, yung langit ng mga langit. Kung mayroong langit, ibig sabihin, kung mayroong mga langit, mayroong pinakalangit. Yan. So ito po yung nakita ni Pablo doon sa kanyang pangitain. So ano ba ang sinasabi bukod dito? Mayroon pa, Sister Annabel, no? Sa talatang 1 Kings chapter 8 verse 27. Ano ba ang sabi dito? Kung titingnan po natin. At pwede nyo pong buksan ang inyong mga Biblia, mga kapatid. Sa 1 Kings chapter 8 verse 27, ako na lang, Sister Annabel, ang magbasa. Sabi po ng talata, Ngunit katotohanan bang tatahan ang Diyos sa lupa? Narito, sa langit at sa mga langit ng mga langit. Nabanggit na naman yung mga sa langit ng mga langit. Ibig sabihin, yung nakita doon ni John sa pangitain na tanong ni Brother Rodmar, na hindi na magbibigay o hindi na kailangan pa ng araw sapagkat yung magiging liwanag nila ang Panginoon. Yun po ang panahon na ang mga tao na naligtas ay nasa langit. Oo. Yun po ang luklukan ng Diyos na kung saan ipinakita sa kanya ng Diyos, Sister Annabel, na ang mga tao doon sa langit ay talagang hindi na magngangailangan ng araw. Dahil sa kalangitan ng Diyos, wala po doong araw at gabi. Wala po doon. Kasi yung liwanag at magsisilbing liwanag, ang Panginoon. Pero pagdating sa bagong langit at bagong lupa, ay mayroong araw at liwanag. Paano natin nasabi? Tingnan natin ang aklat ng Isaiah, kung hindi ako nagkakamali. Sa aklat ng Isaiah chapter 66, na ganito ang sabi ni Prophet Isaiah. Simulan natin sa verse 22 hanggang 45. Sapagkat kung paano ang bagong langit at bagong lupa. Ito po yung new heaven and new earth na gagawin ng Diyos. Bakit gagawin ng Panginoon? Kasi kung babasahin natin, mga kapatid, bago natin puntahan, dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 10, na ang langit, ang kalangitan ay mapaparam at matutupok, ito po yung sa muling pagpaparito ng Panginoon, Sabi dito sa verse 10 ng chapter 3 ng 2 Peter, datapwat darating ang araw na ang Panginoon ay gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam. Ibig sabihin, matutupok, So, itong matutupok na langit, hindi yung luklukan ng Diyos,
yung kalangitan, yung third heaven, yung mga langit ng mga langit, yung pinakataas na langit kung saan naroroon ang Diyos. Hindi yun ang matutupok. Yung sinabi ni Pedro, yung langit, yung atmosphere at yung atmosphere, ibig sabihin yung lupa, kasi yung langit, Sister Annabel, mayroong tinatawag na first heaven, ito yung atmosphere, at yung second heaven, yung outer space. Pero hindi yan biblical na based yan sa ating natitingnan sa mga science. Oo. Pero bakit natin itong kinapit? Kasi nakakapasa sa pamantayan ng Biblia. Yung nakikita natin dyan, alapaap, atmosphere po yan, yan ang unang langit. At naniniwala yung tao dyan kasi tinitingnan nila, yan dyan na yung langit. Di ba? At sa mga Hebrew na term at saka sa Griego, yung mga salin dyan na ginamit ay yung salitang, tingnan natin ha, para hindi tayo magkamali. Oo. Yung salitang, Sister Annabel, ang ginamit dyan, yung salitang Hebrew na shamayim, na kung ang titingnan natin yung salitang Hebrew na shamayim, ay yung langit na tinutukoy dyan, yung atmosphere, at pwede rin yung tinatawag na yung outer space, no? Na yun ang second heaven, at yung third heaven, yun ang luklukan ng Diyos. So babalikan natin yung sinabi ni ni Pedro, na tutupukin pagdating ng araw ng Panginoon ang sangkalangitan. Hindi po yun ang langit na nasa tahanan ng Diyos or luklukan niya. Kundi yun po ang sinabi ng Panginoon, ito ang ating sanlibutan. Kasama yung mga outer space, matutupok yan dahil sa tindi ng apoy. Ngayon, kung titingnan natin ang Isaiah chapter 22, Sister Annabel, nasabi dito, sapagkat kung paanong ang bagong langit at bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko. Ibig sabihin, lilikhain ng Diyos kasi bago nga eh. Kasi ang dating langit at dating lupa, matutupok ito sa apoy, masisira ng apoy. Kaya gumawa siya ng bago kasi new. Kasi inalis na niya yung mga hindi dapat, no? Yung mga hindi nakarapat dapat na sa sanlibutan. At ano ang sabi dito? Sabi ng Panginoon, gayon man mananatili ang inyong lahi at inyong pangalan. Sa verse 23, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, ang lahat ay paparoon upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. So ito po ay hindi contradiction doon sa katanungan niya na sa aklat ng Revelation. Sapagkat yung tinutukoy sa Revelation chapter 21 verse 23, yun ay luklukan ng Diyos, no? Walang liwanag doon, walang araw doon, kaya tama ang sabi ng talata. Oo, tama ang sabi ng talata. Subalit, magkakaroon ng liwanag at araw, yun po ay sa panahon ng bagong langit at bagong lupa, no? Kaya nga tinawag na bagong langit at bagong lupa kasi matutupok ito, Sister Annabel, according sa 2 Peter chapter 3 verse 10. Ang hindi matutupok na langit yung luklukan ng Diyos. Kaya yun po yung ating sagot dito, no? Walang kontrahan ang Bible. Hindi po kailanman magkakamali ang Biblia. At pangatlong sasagutin natin, ito po ay talagang maganda po ito, no? Kay Sister Annalisa Ortiga Buffy, na ito po yung kanyang sinabi, no? Ito po ay may kinalaman sa pagpapatupad ng gobyerno. Kaya pakinggan po ninyo ito. Sabi niya dito, ibig po bang sabihin mali ang Bible na dapat din tayong sumunod sa gobyerno o sa pamahalaan? Di ba sinabi ng Panginoon, kay Caesar ang kay Caesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Itama ang sabi ng talata. So kung titingnan natin yung issue sa panahon ng Panginoong Hesukristo, yung utos po ng pagbabayad ng buwis kasi ito ay hindi po ito laban sa Diyos, kundi tama po ito sa Diyos. Kasi yung para sa Diyos, ang tinutukoy po dito ng ating Panginoong Hesukristo, yung ikapo para sa Diyos. At yung pagbabayad ng buwis para sa gobyerno, tama po ito. Kasi nga sabi ni Pedro, para walang maisusumbat sa inyo. Sabi ng Panginoong Hesukristo kay Apostol Pedro, walang maisusumbat sa inyo. Ibig sabihin, para hindi makita ng kapintasan. Ito po yung dyan, kung bakit pinapabayad. So, tama po ito. Pero, hindi natin pwedeng ikapit yung batas ng gobyerno
na maapektuhan ang kautusan ng Diyos or mga utos ng Panginoon. Like for example, yung pinakahuling pandaraya ni Satanas na gagawin niya sa tao at i-enforce ng enforcer ng mga protestantismong bulaan at kasama yung United States of America ay yung sandilo, no? Sandilo. Nabasa natin yan kahapon, yung pagbibigyan ng isang tanda. Pagka ito ay tinanggap ng tao, malaya siya, makakabili siya. Pero yung mga hindi tumanggap, ano ang sabi ng talata? Walang maaring makapagbili. Ibig sabihin, mahihirapan talaga ang mga taong tapat, no? So, ito po yung panghuli, isang tanda. Pero kung bababaan natin pagbasa sa Revelation chapter 13, verse 11, 12, 13, and 14, mga tanda. Ito po yung sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 24, verse number 23 and 24, na even the very elect, bakit madadaya? Because of, dahil sa mga tanda. Ano ba yung mga tanda? Binanggit pa rin ng talata. Ito daw yung mga tanda, mga kababalaghan, mga miracle. Kaya yung ulan na apoy mula sa langit, hindi yung literal, kasi Diyos nang ang makakagawa nyon, Sister Annabel, kundi yun po ay counterfeit na pandaraya ng Diablo. Kung sa baga, kanyang ginagaya yung gawain ni Kristo sa New Testament, nagpapagaling ng mga may sakit, no? Parang ganito mga kapatid, no? Ang aking point dito, pagka ang kautusan ng Diyos ay masasagasaan ng kautusan ng gobyerno, dapat po tayong mag-stand dyan. Paano ko po nasagi, no? Paano po natin nasabi, Sister Annabel? In the book of Daniel, chapter 6, no? Sa book of Daniel, chapter 6, pwede nyo pong isulat, babasahin nyo po mamaya at pag-aralan po natin, or ninyo sa inyong mga tahanan. Kung sisimulan nating basahin sa Daniel chapter 6, verses 7 hanggang 10. Na kung titingnan natin ang istorya dito, na ang mga pinuno dahil sa kanilang pagkainggit kay Daniel, gumawa ng batas na ano daw, na wag sa araw na ito, dapat sabi ng ng talata, basahin natin para maunawaan natin. Sa verse 7, ang lahat ng pangulo ng kaharian, ang mga kinatawan ng satrapa, ang mga tagasangguni or kasangguni ng gobyerno or gobernador ay nangagsasangunihan upang matatag ang isang palatuntunang hari sa kaharian, upang maglagda ng isang pagpasiyang mahigpit na ang sino mang humingi ng kahilingan ng kanino mang Diyos sa loob ng 30 araw, liban sa inyo o hari, ay ihagi sa yungib ng mga ileyon. Ano daw yung gagawin nila, nalalagdaan, na kanilang ginawa, na hindi humingi or sumamba sa kanino mang Diyos sa loob ng 30 araw. O, yan po yung batas nila doon na pinirmahan. Pero anong ginawa ni Daniel sa verse 10, Sister Annabel? Basahin natin sa verse 10. At nang malaman ni Daniel ang kasulatan ay nalagda at ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay, ang kaniyangang mga dungawan ay buksan sa dakong Jerusalem. At siya'y lumuhod sa kanyang mga tuhod na maikatlo sa isang araw at dumalangin at nagpasalamat sa harapan ng kaniyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa, no? So, kahit na narinig ni Daniel yung utos, na nakita niya na makakaapekto ito sa kanyang ginagawang cycle ng kanyang buhay at sa pakikipag-usap niya sa Diyos, nang malaman niya ito na kahit itatapon sa lungib ng leon, anong ginawa ni Daniel? Iniba niya ba niya yung kanyang style ng kanyang buhay? Wala, hindi niya iniba, mga kapatid ko. Bagkus binuksan pa niya yung bintana, at ano ang ginawa niya, Sister Annabel? Gayon pa rin ang kanyang ginawa. Oo, kaya nga sa mga talatang baba-baba, 11, 12 hanggang matapos natin yung chapter 6, dun nagpakita ang Diyos ng miracle, no? At ito po ay naging pagpapala sa atin ngayon. Bakit nasisulat ang Daniel? Sister Annabel, sa tingin mo, bakit kaya nasisulat ang Daniel? Dahil ito po'y magagamit natin sa panahong ito, sa huling panahon na ito, kung paano tayo tatayo. Kaya ang tanong, mga kapatid, so hindi natin hinahatulan yung mga kapatid natin na may baksin, no? Hindi gayon. At hindi rin natin hinahatulan ang mga kapatid na walang baksin. Pero mga kapatid ko at minamahan, so Diyos lang po ang makakaalam sa atin, no? Hindi po sinasabi ng may baksin hindi maliligtas, ang walang baksin hindi po maliligtas. Hindi rin po namin ninalabanan ang General Conference
Pero mga kapatid ko at mga kaibigan ko, mayroon po tayong titingnan na mga sangkap ng baksin, Sister Annabel, no? Pangkalahatan ng baksin po ito. Ito po sasabihin ko po sa inyo ng hayagan. Hindi naman po ito tago sa mga internet. Makikita natin ito. At gayon din sa mga scientifico na nag-aaral ng mga sangkap na panlaban doon sa mga sakit kung saan ito nanggaling, no? So kung ating titingnan, ito pala, mayroon po diyang, isa po ito sa sangkap ng mga pangkalahatang bakuna, no? Hindi ko po sinasabi na sa bakuna po ito sa COVID-19 na, hindi gayon kundi sa pangkalahatan, no? Pangkalahatan. So una po, itong tinatawag na K9 or K9 kidney MDCK, no? Hindi ko nga po lang alam ito kung saan ito mga ano. Pero ito po ay, andyan po yan sa Google at hindi po ito sa internet, andyan po yan, i-search nyo po. K9 kidney MDCK. Cell protein. Yan pala galing, Sister Annabel, yan pala ay galing sa tinatawag na Cocker Spaniel dog, no? Cocker Spaniel dog. Galing pala ito sa tinatawag na sa aso, no? Sa aso po pala ito, Sister Annabel. At ito po ay dapat nating bigyan ng pansin na ito po palang una na sa pangkahalatan na mga tinutupok, iturturot sa tao, ay galing pala yan sa karumaldumal na hayop. Ano daw sa Cocker Spaniel dog. Ito pong tinatawag na K9 kidney MDCK. Yan po ay isa sa mga ingredients ng vaccine. Ayan. So, yung pangalawa, yung porcine gelatin. So, ano ba itong porcine gelatin, Brother Jonald? Ito po yung nanggaling sa tinatawag na pig skin or balat ng baboy or sa buto ng baboy. So, yan po. I-search nyo po yung porcine gelatin. Lalabas po yan kung ano po bang, anong ibig sabihin yan. At yung tinatawag na verosil. Ano ba itong verosil? Galing po ito sa African green monkey. Yan po, at marami pa, pero yan lang po aking kinukuha. At hindi po tayo alam natin, kasi wala namang Adventist na bago iturok niya sa iyo, titingnan muna niya sa microscope, no? So, ang tanong diyan mga kapatid, kung magpabaksin ka, magkakasala ka ba sa Diyos? Tiyak na hindi ka magkakasala sa Diyos, no? So, alam natin na ang Diyos, bago natin ito diinan, atin munang lalawakan, Sister Annabel. Alam natin, Sister Annabel, na ang Diyos, hindi yan gagawa ng ikasasama ng kanyang bayan. So kung titingnan natin ang aklat ng Exodo, Sister Annabel, mayroong sinabi dito sa aklat ng Exodo chapter 15, no? Na ganito ang sabi, no? Basahin mo nga, Sister Annabel. Exodo chapter 15 verse 26. Ayan. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos. At iyong gaganapin ang lahat ng niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Egyptio. Sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Ayan. So, dito pa lang sa talata ay napakaliwanag, no? Nasabi ng Panginoon, kung inyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at inyong gagawin ang matuwid na sa kanyang mga mata, at inyong didinggin ang kanyang mga utos, at inyong gaganapin ang lahat ng kanyang mga palatuntunan, wala akong ilalagay na karamdaman sa inyo. So ano daw dito? Kung inyong didinggin, kung inyong gagawin, at kung ano daw, at inyong gaganapin. So, ito po ay napakaliwanag ng sabi ng Panginoon, no? Bakit po ang tao ay nagkakasakit? Ang Biblia may sagot pa rin, no? Lahat ng mga katanungan natin nasa Bible. Bakit nagkakasakit ang tao? Isa lang po mga kapatid, hindi pagsunod sa kung anong sinabi ng Diyos. Kasi ang Diyos kasi, sinabi ng Panginoon, ito yung kakainin mo. Fruits, grains, and nuts. Ano ang hiligay ng tao? Cake. Mga instant food. Kasama po ako dito, brother mga kapatid ko. Kasi kami dito ay natatama din po kami. Kasi kagaya halimbawa, nagkaroon pa ako ng lesson. Yung anak ko, yung nakarang araw, grabe yung sakit ng ngipin, grabing iyak, namaga.
Kasi hinayaan namin ng mga magulang, kasalanan namin ng mga magulang, na pinakain namin ng mga candy, ng mga chocolate. Kasi binibigyan kami ng chocolate. Kaya pinakain namin, no? Hindi namin dinisiplina. Kaninong kasalanan? Sa atin na magulang, sa ating dalawa. So yan, kaya nagkaroon po kami ng aral. So ngayon, bakit ang tao ay nagkakasakit? Kasalanan ba ng Diyos? Hindi kasalanan ng Diyos. Kasalanan ng tao, bakit sinunod ng tao kung ano ang kagustuhan ng dyablo. Kasi kung mayroong inuutos ang Diyos, ang dyablo mayroong inuutos din, pero laban sa Diyos. Opposite. Kaya sa madaling sabi, kung hindi susundin ng tao ang utos ng Diyos, ang kanyang sinusunod ang sa dyablo. Katulad halimbawa, yung utos ng Panginoon. Kung ano ang pagkain ipapasok sa tiyan, grains, nuts, fruits, vegetables. Ang vegetables nga dapat after the flood na yan, matapos ang baha. At saka yung mga malilinis na karne. Pero anong ginagawa ng tao ngayon? Gusto sa mabilisan, instant. Kaya yung buhay instant din. Tapos magkasakit ang tao, sasabihin, sinusubok ako ng Panginoon. Grabe yung pagsubok ko. Kalooban ba ng Panginoon na magkasakit ang tao? Hindi. Kung ating pag-aaralan yung Genesis chapter 1, yung whole verses, ang nakasabi po ng Panginoon dyan, sa unang araw, mabuti. Sa ikalawang araw, mabuti. Sa tatlong araw, mabuti. At sa apat na araw, mabuti. Sa kalima hanggang 6, mabuti. At saka yung pangpito, napakabuti. Ang tanong, mayroon bang ginawang masama ang Diyos, Sister Annabel? Wala. Kahit yung sakit, mga kapatid ko, hindi po yan gawain ng Diyos. Kasi yung gusto ng Diyos, maging malusog tayo, maging masagana tayo sa ating pamumuhay. Ang gusto ng dyablo, magkaroon ka ng sakit. Kaya nga si Job, sino ang nagbigay ng sakit kay Job? Diyos ba? Hindi, ang dyablo. Pinahintulot lang ng Panginoon. Pero ito po yung reality, mga kapatid ko. Huwag nating ikakapit or ipapareho yung nararanasan natin kay Job. Kasi si Job, tapat yun eh. Pagka tayo magkasakit sa ating buhay, isipin kaagad natin at tanggapin kaagad natin na mayroon tayong nagawang mali sa ating buhay. No? Baka kumain tayo ng hindi na naaayon sa batas ng Diyos. Yung mga corned beef, mga Maggi, mga ano pa dyan, yung mga instant food, mga pansit canton, alam nyo ba yung nakalagay dyan? Ano ba yung nabasa natin, Mama? Na may mga sangkap pala yan ng mga hipon, mga uod, na makakasira sa ating katawan. So yan din po mga kapatid. Babalikan natin sa vaccine. No? Hindi tayo sure 100%. Hindi ko po hinahatulan na kung nabaksinan man tayo o hindi. Diyos lang po ang nakakaalam sa atin. No? Wala pong paghahatol. Oo, may vaccine kayo, okay lang po yan. Kung wala din akong vaccine, okay lang din po yan. Diyos lang ang nakakaalam. Pero kapatid ko mga kaibigan, ito po ay linalawakan natin ating kaisipan. Baka itong mga nabanggit na sangkap ng vaccination ay naiturok sa ating katawan, no? Hindi nga tayo humahawak ng baboy, karumaldumal, di nating kinakain, pero pinapasok mismo sa sarili nating dugo. Oo, pero okay lang ito pag hindi alam. Pero pag alam na natin na ito pala ay karumaldumal, ipasok sa ating katawan, nagkakasala tayo dyan sa Diyos, hindi tayo innocent. Bakit kapatid ko? Yung ating katawan, binili tayo ng Diyos. Example, ito'y gagamitin ko po ito na talata, ha? First Corinthians chapter 6, verse 19 and 20, at 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 18, na ang ating katawan, templo ng Diyos, nananahan ang Holy Spirit sa atin. Tapos sa 19 and 20, sa chapter 6 ng 1 Corinthians, hindi tayo ang may nagmamay-ari, kundi binili na tayo ng Diyos sa isang halaga. Ano ang binili sa atin ng Panginoon? Hindi pera, hindi kayamanan, kundi mahalagang dugo ni Kristo na nabuhos doon sa cross. Ngayon, sabi ng Panginoon, ang sinuman na magwawasak ng templong iyan ay paparusahan ko. Kaya ito yung malaking katanungan. Nais ba ng Diyos na ikaw ay magkasakit? Hindi po, mga kapatid, no? Nagkakasakit po ang tao dahil sa ating maling pagpili, hindi natin sinunod ang kalooban ng Panginoon. So yan lang po mga kapatid, ang gusto ni Satanas sa huling panahon na ito, mamatay kaagad ang tao na walang Kristo. Kaya nga talamak ngayon yung mga sigarilyo, inumin, mga pagkain na may mga toxin. Ayan mga kapatid, hindi yan pagkain para sa amin lang, ha? Iwan ko lang sa inyo. Yung mga instant food, mga Maggi, hindi po yan pagkain. Bakit? Mayroon halong lason yan eh. Yung word na toxin, galing po yan sa Latin na word na lason, na ibig sabihin lason, na pagka ito inyong ipapasok sa inyong katawan,
sisirain po yan yung mga organ ng inyong katawan. Kaya nga, actually, base po, hindi po ako doktor, pero nag-research po ako, no? Na ang tao ay namamatay, hindi talaga sa kanser, Sister Annabel. Walang kanser na nakamamatay sa tao. Yun pala ay dahil sa komplikasyon. Oo. So, yun po ang ating ano dyan. At isa pang katanungan, Sister Annabel, walang apostol, mga tapat sa Diyos. Maliban lang kay Dorcas, kay Tabita, no? Si Tabita ay nagkasakit. Pero binuhay ng Panginoon yun sa pamamagitan ni Pedro. Mga apostol na nagkasakit o namatay sa sakit. Wala po, mga kapatid, no? Kaya ang katotohanan ng Biblia, huwag po natin in-insert yung hindi turo ng Bible. Pagka ikaw or tayo sumusunod sa katuutusan ng Diyos about sa health loss, naniniwala po ako, mga kapatid ko, iingatan po kayo ng Panginoon. Iingatan po tayo ng Panginoon na hindi tayo magkasakit. Sakto ang tulog. Pero anong nangyayari ngayon, mga kapatid? Dahil po sa ating kabisihan sa ating buhay, dahil gusto nating umangat sa buhay, hindi ito ang tunay nating tahanan. Pero anong ginagawa natin, Sister Annabel? Kasama po ako dito. Nagjo-duty po ako tuwing gabi. Ay bumabagsak ang ating immune system. Katulad ko halimbawa, mga kapatid, alam niyo po ba na ako'y pagod din sa trabaho ko, no? Ang aking trabaho minsan 11 to 7, pagkahapon mangangaral pa ako. Pero ang aking panlaban, yung aking ginagawa, yung revelation sa akin ng Panginoon, na tinuturo din ng doktor, tubig. Oo. Uminom ka ng maraming tubig para hindi mo magsak yung immune system mo. At sawa ng Panginoon, ay wala naman kami nagkasakit sa aming mga anak, no? Kahit na kami, mga ano kami. Pero ito po'y dahil sa Diyos, no? Napakabuti talaga ng Panginoon na ipinagkaloob sa atin. Ano ang sabi ng gobyerno ngayon? Magmask kayo. Kahit nasa loob ng bahay, magmask kayo. Alam niyo po ba na yung pagmamas niyo, mga kapatid, hindi kanyang makalahanghap ng hangin na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Kaya dyan tuloy, masisira ang inyong immune system, no? Kaya dahil ito sa takot, mga kapatid, no? Tinatakot tayo ng gobyerno para ang tao ay mapanik. Susunod ka na lang, wala nang question. Pero mga kapatid ko, no, babalikan ko po. We are the Bible believers, no? Kung mayroon mang tayong tama na magturo, walang mali, mga kapatid. Only the Bible. Huwag po tayong magbase po sa mga authority, malaki ang pinag-aralan, subalit bayaran naman, hindi naman sinasabi kung ano ang katotohanan ng Biblia. Sapagkat, ulitin ko po sa inyo, itong ating iglesia, bagamat ito po yung true church, no? Ako po 100% makapagsasabi, ito po yung tunay na iglesia. At alam ko rin po na itong aking sinasabi, marami pong magagalit nito, Sister Annabel, pero hindi ko po kayang ikargo di konsensya ko na hindi ko po sabihin ang katotohanan. Kundi, bahala na magalit, pero ako'y naniniwala na yung panig sa katotohanan, matutuwa nito, Sister Annabel. Kasi hati kasi. Kung ating pag-aaralan yung Matthew chapter 24 verses 45 to 51, Matthew chapter 25, the parable of the 10 virgins, the parable of the good and evil servant, and the parable of the talents, yan po ay tumutukoy na parable sa iglesia ng Panginoon or pagmamay-ari niya sa huling panahon na ito, Sister Annabel. Kaya palaging hati. Kalahati hindi sa Diyos, kalahati sa Diyos. Or sa madaling sabi, kalahati sa sanlibutan, kalahati sa sanlibutan, yung kalahati nagtatapat sa Diyos. Ganito lang, mga kapatid. At ito po ang aking binabanggit sa inyo, palaisipan po ito kung alin ang atin susundin, no? Hindi po ito pinipilit po sa atin, pero hindi kami lumalabas sa ating tinatawag na core doctrine, no? Pero mayroon pong mga insist na mga aral na labas sa core doctrine na hinahayaan po ng iglesia. Katulad halimbawa, yung ito po hindi ko po ito sinasabi na walang basihanan, ha? Dito sa amin, mga kapatid, yung ating tinatawag na church manual, kung magpili ka ng i-elect mo, ay kailangan based on the Bible, no? Titingnan mo muna kung karapat-dapat siya na maging elder o kung ano pa man dyan. Pero anong ginagawa ngayon? Parang sa sanlibutan na eleksyon. Pupuntahan pa yung mga wag mong ibuto si ganito, ganyan. Di ba? Mga gahaman sa posisyon. Pero pag, hindi, ay na lang natin magsalita, no? Kasi ang tao pag may panahon, may buhay pa, pwede naman magbago. Pero ang reality ganito, mga kapatid, no? Nahahaluan ng political issue. Political, yung hindi dapat. Oo. Huwag nating ipagsama yung turo ng tao sa turo ng Diyos. Wag ganon, mga kapatid. Gawain po yan ng dyablo. Kung
sa puti tayo, mag-stand tayo. Kung mali, kung tama. Diyan po tayo mga kapatid ko at mga kaibigan. Sapagkat ganito po ang kalagayan ng iglesia, no? Ito hindi ipinapangaral ito ng mga pastor para malaman ng mga kapatiran ng buong sanlibutan na ganito ang reality ng ating iglesia. Walang nabanggit na mabuti ang Diyos. Palagi ko po itong binabalik-balikan na sabi po sa aklat ng Revelation chapter 3, no? Na ganito ang kalagayan ng iglesia, no? Ito po'y Church of Laodicea at wala na pong church or iglesia na darating pa, Sister Annabel. Ito po yung panghuli. At tumutukoy po ito sa chosen people. Ang chosen people or kanyang bayang pinili, Seventh-day Adventist, sa panahong ito. Ano ang sabi niya? Sabi dito, sapagkat sa verse 17, sinasabi mo ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi mo nangangailangan or hindi ako nangangailangan ng anupaman at hindi mo nalalaman, ikaw ay aba, una daw ang sabi, aba, at maralita, dukha, bulag, hubad. 5 mga masasamang bagay ang nabanggit sa iglesyang ito ng Panginoon. Pero ang tanong, Brother Jonald, iglesia ba ito ng Panginoon? Yes, iglesia po ito ng Panginoon. Pero Sister Annabel, walang nabanggit na mabuti ang Panginoon. Yung ginamit na salita, hubad, kahabag-habag, maralita, dukha at bulag. Itong bulag at habag-habag, ginamit ito ng Panginoong Hesukristo sa mga Parisiyo, yung mga ugali ng Parisiyo, sa Matthew chapter 23. Ginamit ito ng Panginoong Hesukristo. Mga nakaalam ng katotohanan, pero yung kanilang nilalakaran at ginagawa at itinuturo, hindi turo ng Diyos, kundi turo ng tao. Ganitong nangyayari sa panahong ito, mga kapatid, no? Kaya nga, sasabihin ko po sa inyo, ito po, kami, sa aming buhay, alam ko na bibihira maniniwala sa atin, Sister Annabel, kasi ako wala akong pinag-aralan. Wala akong pinag-aralang tao. Ang aking buhay po, masama akong tao. Kaya, sabihin niyan, ay, si Brother Jonald, ordinaryong tao lang yan. Hindi natin yan paniniwalaan. Pero kapatid, I will challenge you. I will encourage you na buksan natin ang ating Biblia, no? Kahit wag niyo pong paniwalaan si Brother Jonald dahil wala po akong pinag-aralan, tingnan natin ang Biblia. Doon po tayo sapagkat ito po yung tinawag natin na basic instruction before leaving the earth, no? Manual natin ito bago tayo aalis sa libutan na ito, no? Kahit maraming pinag-aralan ang tao, pinagmataas ang kanyang pinag-aralan, anuman ang katungkulan sa church, pagka hindi biblical ang sinasabi, mga kapatid, iwaksi ito. Sapagkat ang reality ng church sa huling panahon na ito, walang nabanggit na mabuti ang Diyos. Bakit nabanggit bulag? Dahil yung katotohanan alam pero hindi nilalakaran ang katotohanan. At itinuturo ng sanlibutan. So yun po ang ating sagot dyan, no? Paglilinaw kay Sister Annalisa. Ito po si Sister Annalisa, kaibigan ko po ito na matalik at naging magkaibigan po kami sa Messenger. Kaya sa sagot or sa tanong na dapat ba tayong sumunod sa gobyerno? Yes, dapat po tayong sumunod sa gobyerno kung hindi nakaapekto sa ating pagsunod sa Diyos or sa kautusan ng Panginoon. Remember, hindi lang po moral law ang kautusan ng Diyos. Hindi lang po yung 10 Commandments, yung standard ng right and wrong, kundi mayroon pong utos ang Panginoon na umiiral bukod dito, yung health laws. Yun po mga kapatid ko at minamahal. Ayan, umulan na, mabagyo kasi. Yung last, yung panghuli nating sasagutin, ito po kay kapatid na Sofia Vos, no? Ano ba yung tanong niya, Sister Annabel? Pakibasa mo nga. Bakit, Brother Jonald, ang hospital, ang Manila Sanitarium Sanitarium Hospital ay mataas sumingil sa mga pasyente kahit nasa Adventist na pumunta doon din ang singil? Akala dahil Adventist Hospital ay mura o walang bayad. Bakit ganon? Okay. So ito po yung katanungan ni Sister Sofia Vos, no? Hindi po siya nakatira dito sa Pilipinas, ay sa ibang bansa po ito. Pero nabasa ko lang po ito ng mga nakarang mga araw. At ang tanong niya dito, no, hindi ko po kung sa baga inaatake natin Sister Annabel, no? Sapagkat mahal natin ating kapatid. Kung mahal natin ang ating kapatid at nang nangyayari sa katotohanan sa buong sanlibutan, sabihin natin ang katotohanan, Sister Annabel, no? Huwag nating pagtakpan, huwag nating itolerate or ikonsinti. Kasi sabay tayo dito, Sister Annabel, dinidisiplina natin yung ating sarili, no? Kasi ang utos nga sa atin ng Diyos,
na maging banal tayo sa pamumuhay. Kung ano ang Panginoong Hesukristo, gayon din ang ating dapat na lakaran. Bakit siya po yung nagbigay sa atin ng halimbawa na dapat lakaran? 1 Peter chapter 2 verse 21, sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag. Sino yung tinawag? Tayo mga kapatid, kasama tayo sa mga tinawagan ng Diyos. Sapagkat kayo'y tinawag at siya'y nagbigay ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga hakbang. So, ang Panginoong Hesukristo, nang dito po sa balat ng lupa, hindi po siya nagpabayad, no? So, sa tanong ito, napakahirap po itong sagutin, no? Alam ko pong maraming masasagasaan ito na nagtatrabaho po sa hospital. Pero, ang sagot po nito nasa Matthew 24, verses 45 to 51. Mayroong dalawang servant kasi ang Panginoon, no? Yung servant talaga na tunay ng Diyos, alam ko, na ang nagtatrabaho sa ospital, may mga tao dyan na tapat at mahabagin. Oo. Sa nagtatrabaho sa ospital, mayroon dyan mga tao na mga tunay na tao ng Diyos at nahahabag sila sa mga tao kapwa. Ngayon, pero itong hindi mga taong walang habag, ay talagang hindi ka talaga kaaawaan nito, no? Ito po sasabihin ko po ito, no? Based on the true story ito. Nangyari po ito sa aming kapatid dito, pumunta sila ng Maynila. Ano ang nangyari? Asawa daw yun ng pastor pa, may trabaho doon sa ospital. Nagmakaawa sila na wala silang pera dahil mahirap. Ngayon, yung wala yung ginawa, Sister Annabel, ang ginawa lang, pumupunta lang daw doon sa loob, tapos parang nagchichik lang. May bayad pala yun, hindi nila alam, may bayad pala yun. Nang nagkasingilan na, alam mo daw ang sabi, kung anong sabi ng ating, yung asawa daw na yun ng pastor, na hindi ka pwedeng umalis, bayaran mo ako. Di ba? So, merong mga taong ganon na pwede lang sabihin na sana kasi hindi naman siguro naghihirap sila. Sige brother, salamat. Pasalamatan mo lang yung sa Panginoon. Oo, kahit sana kayon, kailangan ko yung pera, pero dahil ako'y naaawa sa iyo at nahahabag ako sa inyo, ililibre na lang kita. Okay na lang, ako na lang ang bahala nun. Oo. So, kasi, hindi naman lahat ay libre, no? Kasi yung ospital, di ba, meron namang mga gamot, di ba? So, ang aking punto, mga kapatid, ang punto ko po dito, gamitin natin kung ano yung pagkatawag sa atin, no? Kasi sabi ng Panginoon, kahabagan ang dapat kahabagan. Kaawaan at ang dapat kaawaan. Bigyan ang dapat bigyan. Kasi mayroong mga tao na dapat kinakailangan talagang kaawaan. Example dito sa atin, mayroong kang binigyan na pagkain. Humingi sa'yo ng pera. Naawa ka. Binakal pala ng irimnon. Binili pala ng yung alak. Di ba? Maganda ba yan? Maganda bang tulungan yan? Hindi. Bibigyan mo ng pagkain. Yung pagkain na binigay mo, ibininta pala para ibili ng sigarilyo. Kinalakal. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, tama lang yung sabi ng Panginoon, kahabagan mo ang dapat kahabagan. So ngayon, sa tanong ni Sister Sophia, bakit ang mahal ng ospital? Ito lang po ang akin nakikitang sagot dito, ano? Pero hindi ako 100% na kasi hindi naman po ako nagtatrabaho doon. Hindi ko po alam ang sitwasyon. Base lang po ito sa akin nakita. Mahal kasi yung mga gamot. Oo, mga branded kasi. Tapos, ewan ko pa kung ano ang mano dyan. Wala akong masasagot dito. No? Pero, ang akin lang pong sigurado ako sa makasasagot ako dito, mayroong mga talagang makasanlibutan na nag-aantay sa Diyos at mayroong talagang tunay na nag-aantay sa Diyos. Ito po yung 100% na ang aking kasagutan. Naniniwala po ako na sa loob ng ospital, may mga tao dyan na talagang nahahabag, Sister Annabel. Oo, nahahabag sila. So, yun po ang aking masasagot dito kay kapatid na Sophia Vos, no? Kasi wala sa atin ng paghatol. Mismo ang Bible kasi, hinulaan na kasi yan, eh. Kaya mahirap ito sagutin, no? Kasi hindi ako authority magsabi dahil hindi ko po alam, Sister Annabel, kung anong kalagayan sa ospital, no? Pero ang tanong mga kapatid, bakit tayo, ito na lang po yung bibigay kong question sa atin. Bakit tayo nagdoktor? Bakit tayo kung ano pang trabaho, nagpulis or ano? Kasi mayroong mga panatang pulis, maglilingkod ako sa bayan, yung pulis, maglilingkod ako sa bayan, tumutulong, hindi para pagkakitaan. Or nagdoktor ako para makatulong ako sa mga nangangailangan, may sakit, di ba? Yan ang mga magaganda. Pero yung mga panata, naiiba. Hindi naman lahat, hindi ko nilalahat. Mayroon talaga, hati talaga. Yung iba, nagtudoktor para mayumaman umangat sa buhay. Kaya binababayaran, yung pera, yun po ang mapanganib, Sister Annabel. So yun po ang ating masasagot dyan.
Babalikan ko po mga kapatid ko at minamahal. Sa ating pag-aaral po, dito po sa ating programa, hindi po natin kinakalaban yung General Conference, no? Wala po tayong ganon, no? Wala. Kundi ang ating ginagawa po mga kapatid, kung ano ang sinasabi ng Biblia, hindi po ito pinipilit sa atin, kundi binibigyan po tayo ng malawak na pangunawa kung ano ang dapat sundin ng tao, kung alin ba tayo magpipili. Sa batas ng gobyerno, na sa tingin natin ay makakaapekto sa ating pag-ano sa Diyos, ay mag-stand po tayo, no? Like for example, pag wala kang